Ang musika ay humahampas sa aking katawan, lumulunod sa bawat paghinga ko. Ang mga ilaw na kumikislap ay nagpapangyari sa akin na makita lamang ang mga anino ng mga lalaking sumasayaw, sumisigaw, at nagtatapon ng pera sa paligid. Ang ngiti ko ay peke, kasing peke ng mga perla sa suot kong kwintas. Bawat hakbang ko sa maliit na entablado ay parang paggapang sa isang maputik na kalsada. Isa pa, ara, sigaw ng isang lasing na lalaki, at itinapon niya ang ₱100 sa ere. Hinayaan ko na lang na maglandas ito sa sahig. Pinulot ng katabi kong dancer na ang ngiti ay mas malawak pa sa akin. Hindi ko na nga yata maramdaman ang sarili ko. 1 linggo na lang, sabi ko sa sarili. 1 linggo pa. Ang bawat sandali sa lugar na ito ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang matinding pag-vibrate ng cellphone sa bulsa ng aking damit. Pinilit kong humiti sa taong kausap ko, humingi ng paumanhin at mabilis na lumabas ng entablado. Ang pangalan ni Ate Celia, ang nurse na nag-aalaga kay Lola Esther, ang lumabas sa screen. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, mas mabilis pa sa ritmo ng musikang naiwan ko sa loob. "Hello, Ate Celia." Ang boses niya ay nanginginig. Ara bumalik ang lagnat ni Lola Esther. Mas mataas kaysa dati. Hindi na siya kumakain. Pinayagan na ng doktor na iwi siya, Ara. Wala na raw magagawa. Pumunta ka na rito. Bumagsak ang cellphone sa sahig, at kasabay nito ang pagbagsak ng buong mundo ko. Ang ingay ng club ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang aking mga tuhod ay nanghina, at kinailangan kong humawak sa pader para hindi matumba. Wala na raw magagawa. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking dibdib. Ang huling alaala ko kay Lola Esther ay ang paggiti niya habang hawak ang kamay ko bago ako umalis para maghanap buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, sinasabi sa akin na magiging maayos ang lahat. Iyon ang lola na nagpalaki sa akin matapos akong iwan ng aking ina, ang lola na nagturo sa akin ng pagmamahal at pagiging matatag. Ngayon, siya ay nasa bingit ng kamatayan at wala akong magawa. Wala akong sapat na pera. Ang mga pangako ko sa kanya ay umalingaw sa aking isipan. Lola, balang araw, bibili tayo ng sarili nating bahay. Hindi ka na magtitinda ng kakanin sa initan. Aalagaan kita, Lola. Yayaman tayo. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang bula na unti-unting nawawala. Ang bawat pagod at sakripisyo ko sa club na ito ay tila walang saysay. Nagtrabaho ako hanggang sa bumagsak ang katawan ko. Ngunit ang sakit ni Lola ay mas malakas kaysa sa pagsisikap ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang aking mukha ay maputla, ang aking mga mata ay namumula. Ang buhok ko ay nakakalat at ang aking damit ay gusot. Nasaan na ang ara na puno ng pangarap? Ang ara na naniniwala pa sa pag-asa? Ito ba ang katapusan? Ang pagkawala ni Lola Esther ay katapusan na rin ng buhay ko. Wala akong ibang pamilya. Si Lola lang. Napakasakit. Ang bawat hibla ng pagkatao ko ay sumisigaw sa sakit at kawalan ng pag-asa. Paano ako makakahinga kung mawawala siya? Nagmadali akong sumakay ng taxi papunta sa ospital. Sa loob, ang bawat segundo ay tila 1 oras. Nagdarasal ako, humihingi ng himala, kahit na alam kong wala na akong mayaalay. Pagdating ko sa kwarto ni Lola Esther, naabutan ko siyang payat na payat, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang balat ay malamig. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay. Lola, bulong ko. Andito na ako. Hindi kita iiwan. Pinilit kong humiti, kahit na ang mga luha ay patuloy sa pagtulo. Kung mayroon lang akong ibang paraan. Kung mayroon lang akong kahit anong kaya kong gawin. Para lang sa kanya. Kinaumagahan, habang nakatulala ako sa dingding, isang babae na nakasuot ng corporate attire ang lumapit sa akin. May hawak siyang folder. Miss Santiago, tanong niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit direkta. Ako si Achoy Garcia. May inaalok po kaming solusyon para sa sitwasyon ninyo. Napatingin ako sa kanya, walang pag-asa. Solusyon. Isang kliyente namin ang naghahanap ng surrogate mother. Patuloy niya, walang emosyon ang mukha. Handa siyang magbayad ng malaking halaga para dito.
Higit pa sa sapat para sa lahat ng gastusin ni Lola Esther at para makapagsimula kayo ulit ng panibagong buhay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Surrogate mother. Ang ibig sabihin, ipagbubuntis ko ang anak ng ibang tao. Ang halaga ng pera na binanggit niya ay napakalaki, sapat para bumili ng bahay, sapat para sa pinakamahusay na gamot at pag-aalaga para kay Lola Esther. Ngunit ang kapalit, ang aking katawan, ang aking pagkatao, ang aking kinabukasan. Sino ang kliyente ninyo? Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Confidential po sa ngayon, Miss Santiago. Ngunit makikilala niyo siya kapag napagdesisyonan ninyo na tanggapin ang alok. Ang salitang idesisyon ay parang bato na bumagsak sa dibdib ko. Ito ay hindi isang simpleng desisyon. Ito ay isang pagtalon sa kawalan, isang pagbebenta ng sarili para sa pag-asa. Ngunit mayroon ba akong ibang pagpipilian? Nakita ko ang payat na katawan ni Lola Esther, ang kanyang paghihirap. Ito lang ang tanging paraan. Lumabas ako ng ospital, pakiramdam ko ay lumulutang ang aking mga paa. Ang araw ay mainit, ngunit ang aking kaluluwa ay malamig. Sa bahay, ang lahat ay tahimik. Kinuha ko ang lumang album ng litrato at tiningnan ang mga larawan ni Lola Esther noong bata pa ako. Ang kanyang malawak na ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal. Siya ang aking lahat. Hawak ang kontrata na ibinigay sa akin ni Atty. Garcia, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Hindi ko pa nakikita ang taong ito. Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko alam ang dahilan niya. Pero ang alam ko, ito ang huling pag-asa ko. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay nanginginig. Sa bawat stroke ng panulat, naramdaman ko na parang pinipirmahan ko ang aking kaluluwa. Ang isang patak ng luha ay bumagsak sa papel, kumalat sa tinta na bumubuo sa aking pangalan. Ara Santiago. Pumikit ako. Sana, balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. Sana, balang araw, maunawaan ni Lola ang lahat. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang desisyon na ginawa ko sa dilim, isang desisyon na magdudugtong sa aking kapalaran sa isang lalaking may mga lihim na mas malalim pa sa mga karagatan. Ang mansyon ni Rafael Ilustre ay hindi lamang malaki, ito ay nag-aalab sa katahimikan. Ang mga marmol na sahig ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier, at ang bawat hakbang ko ay umalinggaw, tila nagpapahiwatig na hindi ako nabibilang dito. Sa bawat bulaklak sa vase, sa bawat painting sa dingding, at sa bawat kagamitan, sumisigaw ito ng yaman, isang yaman na hindi ko kailanman naisip na makikita ko ng malapitan. Pakiramdam ko ay lumiliit ako sa bawat paghinga. Nasa akin pa rin ang pakiramdam ng kontrata na pinirmahan ko kahapon, ang bigat ng bawat salita na nagbigay sa akin ng pag-asa, ngunit nagtanggal din ng bahagi ng aking sarili. Para akong isang hayop na dinala sa isang ginintuang haula. Isang matandang babae na may mabait na mukha at mahinahon na mata ang sumalubong sa akin. Si Manang Elena, ang mayordoma. Ang kanyang ngiti ay tanging init na naramdaman ko sa loob ng malamig na mansyon na iyon. Halika, iha. Ipapakita ko sa iyo ang magiging silid mo. Sumunod ako sa kanya sa malawak na hagdanan, papunta sa ikalawang palapag. Ang silid ay malaki, may sariling banyo, balkonahe na nakaharap sa hardin, at isang malambot na kama. Malayo sa maliit kong tinutuluyan sa tondo. Malayo sa amoy ng sigarilyo at alak. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, wala akong maramdaman kundi lamig. Isang malalim na kawalan ng katiyakan. Pagkatapos kong ayusin ang kaunting gamit ko, sinabi ni Manang Elena na tinatawag na ako ng Teaser Rafa. Napaayos ako ng upo. Ito na. Ang paghaharap sa taong magmamay-ari ng isang bahagi ng aking buhay. Pumasok ako sa isang silid-aralan, o marahil ay opisina. Malaki, may madilim na kahoy na kasangkapan, at punong-puno ng mga libro. Nakatalikod siya sa akin, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anino ay humaba, lumalaki sa sahig. Sir, mahinang tawag ko. Lumingon siya. Si Rafael Ilustre. Matangkad. Malapad ang balikat. Mayroong kakaibang aura ng kapangyarihan at kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Ang kanyang mga mata, na kulay kape, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang produkto.
Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Pakiramdam ko ay hubad ako sa ilalim ng kanyang titig. Ara Santiago, sambit niya, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may tonong walang bahid ng personal na interes. Basahin mo ulit ang kontrata. Siguraduhin mong naiintindihan mo ang bawat probisyon. Ang oras mo ay mahalaga at ang oras ko ay mas mahalaga. Ang kanyang salita ay parang suntok sa aking dibdib. Pinaghalong pagiging propesyonal at pagiging walang puso. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang pagiging isang kasangkapan, isang sasakyang magbubuntis. Naiintindihan ko po, sagot ko, pilit pinatatag ang boses. Lahat po ng nasa kontrata. Mabuti, sabi niya at muli siyang humarap sa bintana. Kung may tanong ka kay Atty. Garcia ka magtanong. Ang mga personal na usapin ay hindi kasama sa ating kasunduan. Umurong ang aking dila. Gusto kong sabihin na hindi ako isang robot. Gusto kong sabihin na may damdamin ako. Ngunit anong karapatan ko? Pinirmahan ko ang kontrata. Sa loob ng ilang araw, ang aking buhay sa mansyon ay naging isang routine. Bumubangon ako, kumakain ng mag-isa sa malaking hapagkainan, naglalakad sa hardin, nagbabasa ng mga libro sa silid-aklatan. Si Rafa. Bihira ko siyang makita. Kapag nagkakasalubong kami, isang simpleng tango lang ang ibinabati niya. Isang hapon, nakaupo ako sa hardin, kausap si Lola Esther sa aking cellphone. Lola, mas gumagaling ka na, di ba? Pagaling ka pa lalo ha. Malapit na akong makahanap ng trabahong mas maayos para sa atin. Pag-ipunan ko ang pagpapagamot mo. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoong sitwasyon. Ayoko siyang mag-alala. Ang bawat salita ko ay puno ng pag-asa, kahit na sa loob ko ay kinakabahan ako. Opo, Lola. Mahal na mahal din po kita. Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga. Hindi ko napansin na may tao sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Rafa. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin. May kakaibang bagay sa kanyang mga mata, isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon, bago ito muling bumalik sa karaniwan niyang kawalang emosyon. Nagulat ako. Sir! Tumango lang siya, hindi nagsalita. Naglakad siya palayo, ngunit pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang boses ni Manang Elena na kausap si Lola Esther sa telepono. Opo, Madam. Darating po ang pinakamagaling na doktor para po sa inyo bukas. Si Sir Rafa po ang nag-ayos. Napatingin ako sa labas. Nakita ko si Rafa sa bintana, nakatingin sa akin. May kakaibang tibok sa aking dibdib. May kabaitan din pala sa likod ng malamig niyang personalidad. O isang paraan lang ba ito para siguraduhin na maayos ang lahat para sa produkto? Isang gabi, hindi ako makatulog. Narinig ko ang tunog ng kaluskos mula sa ibaba. Nagtaka ako at dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Nakita ko si Rafa sa sala, nakaupo sa harap ng fireplace. Ang apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan. Para siyang pinahihirapan ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha, at narinig ko ang isang mahinang buntong hininga. Mukha siyang nag-iisa. Lubos na nag-iisa. Hindi siya ang matigas at walang emosyong Rafa na nakilala ko. Ito ay isang taong may daladalang mabigat na pasanin. Nagtagal ako doon, pinapanood siya. Ngunit nang gumalaw siya, agad akong nagtago. Ayokong makita niya akong nagmamasid. Pagkalipas ng ilang araw, habang tinutulungan ko si Manang Elena sa paglilinis ng silid-aklatan, aksidente niyang nahulog ang isang lumang kahon mula sa isang mataas na estante. Ay, pasensya na, iha, sabi niya. Bihira lang galawin ni Sir Rafa ang kahon na ito. Pinulot ko ang kahon. Mukha itong luma, may mga gasgas at alikabok. Ang takip nito ay hindi nakasara ng maayos. Sumilip ako sa loob. Nakita ko ang isang natupok na litrato ng isang pamilya, isang lalaki, isang babae, at 2 bata na masaya. Halos hindi na makilala ang mga mukha, ngunit kitang-kita ang bakas ng apoy. Sa ilalim ng litrato, mayroong isang maliit na bagay na kumikinang. Isang pilak na kwintas, may maliliit na hugis puso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ano ito? Bakit ito nakatago? Ang kwintas na iyon ay pamilyar. Parang nakita ko na iyon, o isang katulad niyon, noong bata pa ako.
Isang kaba ang naramdaman ko sa aking dibdib. Bago ko pa masuri ng husto, kinuha ni Manang Elena ang kahon mula sa akin. Naku, iha, huwag mong masyadong tingnan iyan, sabi niya, may kakaibang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi dapat kinakalkal ang mga gamit ni Sir Rafa. May sarili siyang kwarto na hindi pinapahintulutang pasukin ng kahit sino, lalo na ang kwarto na puno ng mga alaala mula sa nakaraan niya. Tiningnan niya ako, na para bang may sinasabi siya na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng babala at kalungkutan. Ngunit ang katanungan sa aking isip ay patuloy na lumalaki, ano ang mga lihim na itinatago ng taong ito? At bakit niya itinago ang litrato at kwintas na ito? Unti-unti, ang malamig na katahimikan ng mansyon ay tila bahagyang lumambot. Hindi nangyari agad. Sa simula, si Sir Rafa ay isang anino pa rin, isang presensya lamang sa malaking bahay na iyon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nagsimula kaming magkasalubong ng mas madalas, lalo na tuwing hapunan. Sa simula, ang aming mga hapunan ay tahimik, mayroong tensyon. Nakaupo ako sa isang dulo ng mahabang mesa, at siya naman sa kabila. Ang tanging naririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos. Ngunit isang gabi, habang kumakain kami, nabasag ang katahimikan. "Kumusta si Lola Esther?" tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalala. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang itatanong niya iyon. Maayos na po siya, sir. Lalo na po sa tulong ng doktor na ipinadala ninyo. Malaking tulong po talaga iyon. Tumango lang siya, ngunit hindi niya ako tiningnan. Ngunit naramdaman ko ang kakaibang kagaan sa aking dibdib. Kahit paano, nagmamalasakit din pala siya. Mabuti, sagot niya. Anong pangarap mo, Ara? Nagulat ako ulit. Ang tanong ay bumigla sa akin. Ilang taon na rin simula nang may magtanong sa akin yan. Noon, ang pangarap ko ay simple lang, makatapos ng pag-aaral, makakuha ng magandang trabaho, at makapagpatayo ng bahay para kay Lola. Ngayon, ang pangarap ko ay mailigtas lang siya. Pangarap ko po makita si Lola na maayos ang kalusugan. At makapagpatayo kami ng sarili naming maliit na bahay sa probinsya, sagot ko, mahina ang boses. Malayo sa ingay ng syudad. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso, ngunit may bahid ng kung anong emosyon na hindi ko mabasa. Ilang sandali kaming nagkatitigan bago siya bumalik sa pagkain. Ang sandaling iyon ay tila humaba at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Simula noon, kahit paano, nagiging mas komportable ako sa kanyang presensya. Hindi pa rin siya masyadong nagsasalita, ngunit kung minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. May mga pagkakataon na kapag papasok ako sa sala, makikita ko siyang nagbabasa ng libro, at kahit isang sandali, parang bumabalik ang katawan niya, na para bang gusto niyang kausapin ako. Ang init na iyon ay nagsimulang maging komportable. Pero hindi nagtagal. Isang tanghali, habang naglalakad ako sa hardin, narinig ko ang ingay ng isang sasakyan. Isang mamahaling ihgo ang pumasok sa gate. Bumaba ang isang babae. Matangkad. Maganda. May suot na designer dress at ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, halos pagmamataas. Naglakad siya patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim, parang sinusuri ang bawat hibla ng aking damit. Sino ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig, puno ng otoridad. Ako po si Ara, sagot ko, medyo naguguluhan. Ara Santiago. Tumawa siya, isang mapanlibak na tawa. Ara Santiago. At ano ang ginagawa mo sa mansyon ng Rafael Ilustre? Ako po ang uhing panauhin niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon. Ayoko ring malaman niya ang tungkol sa kontrata. Tumaas ang isang kilay niya. Panauhin? Oh, I see. Kaya pala may bagong mukha dito. Ako si Isabella Alonzo. O mas kilala mo bilang Bella. Ang kasintahan ni Rafa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Kasintahan? Pero sa kontrata, nakasaad na single siya. O baka hindi ko lang talaga alam. Nagpatuloy siya, lumalapit sa akin, tila nangingibabaw sa aking pagkatao. Alam kong hindi ka nabibilang dito. Ang mga babaeng tulad mo alam ko kung saan kayo galing. Ano, naghahanap ka ba ng madaling pera? Ilang libo ba ang sweldo mo sa bawat gabi sa Malete? Nanlaki ang aking mga mata.
Paano niya nalaman? Ang aking nakaraan, na pilit kong itinatago at kinahihiya, ay ibinuhos niya sa akin na parang isang balding putik. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ang kahihiyan ay lumamon sa akin. Wala kang alam, mahinang sabi ko. Oh, really? Alam ko ang lahat. Alam ko na kaya ka lang nandito dahil sa pera. At alam kong hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa isang ilustre. Tumawa siya na parang isang tunog ng kampana ng kamatayan. Maging maingat ka, Ara Santiago. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sa sandaling iyon, lumabas si Rafa. Kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha nang makita si Bella. Bella, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang init. Oh, Rafa. Mahal ko. Agad na lumambot ang mukha ni Bella, at naglakad siya patungo kay Rafa. Yinakap siya ng mahigpit. Miss na miss kita. Nag-aalala ako sa iyo. Bakit mo ba ako hindi tinatawagan? Hinayaan lang ni Rafa ang kanyang yakap, hindi gumanti. Ang kanyang tingin ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng tingin niya, na tila humihingi ng tawad. May mahalaga akong gagawin, Bella, sabi ni Rafa, pilit inalis ang yakap ni Bella. Umuwi ka na muna. Nagsimulang sumama ang mukha ni Bella. Umuwi? Rafa, bakit ka nagkakaganyan? Dahil ba sa babaeng ito? Turo niya sa akin. Dahil ba sa isang dancer? Huwag mong bastusin si Ara, matigas na sabi ni Rafa, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang galit sa kanyang boses. Wala kang karapatang manghusga. Nainis si Bella. Wala akong karapatan? Ako ang kasintahan mo. Bakit ba niya sinasakop ang buong mansyon mo? Siya ba ang rason kung bakit ayaw mo nang magpakita sa akin? Siya ba ang rason kung bakit ayaw mong pag-usapan ang nakaraan mo? Biglang nanigas si Rafa. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng bagay, Bella. Lalo na ang mga bagay na hindi mo dapat ipinagsasabi. Kung ganoon, bakit mo siya kasama? Ayaw mo nang magkaroon ng sariling pamilya, Rafa. Matapos ang lahat ng nangyari, akala ko ako na ang makakatulong sa iyo na magkaroon ng bagong buhay. Ang boses ni Bella ay naging hysterical. Pamilya Ilustre at Alonzo. Iyon ang plano. At alam mo kung bakit. Pumasok na si Rafa sa loob ng mansyon, sinundan siya ni Bella. Hindi ko naintindihan ang huling sinabi ni Bella. Pamilya Ilustre at Alonzo. Iyon ang plano. At alam mo kung bakit. Naiwan akong nakatayo doon, ang aking puso ay kumakabog. Mayroong isang bagay na napakalalim sa pagitan nila, isang lihim na konektado sa nakaraan ni Rafa. Ang huling sinabi ni Bella ay mas nagpalito sa akin. Kinagabihan, habang nasa silid ako, narinig kong may malakas na alitan sa opisina ni Rafa. Huminto ako sa tapat ng pinto, hindi sinasadya, at narinig ang boses ni Bella. Hindi mo ba naiintindihan, Rafa? Delikado ito. Alam mo na ang tungkol sa pamilya ko. Ang sunog na iyon. Hindi mo dapat kalimutan iyon. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang lahat sa isang estranghero. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Rafa, malamig at galit. Wala kang kailangang malaman tungkol sa bagay na iyon, Bella. At hindi ko kailangan ang iyong payo. Pero Rafa, para ito sa ating kinabukasan. Para sa pamilya natin. Para sa lahat ng nawala sa iyo. Kailangan mong panatilihing pribado ang lahat. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Sunog. Lihim ng pamilya. Nagpa siya akong lumayo bago pa nila ako mapansin. Ngunit kinabukasan, naramdaman ko ang pagbabago. Ang mga tingin ng ilang katulong ay kakaiba, may halong awa at pagdududa. Habang nagbabrowse ako sa aking cellphone, natagpuan ko ang aking pangalan. Ara Santiago. Mayroong isang artikulo, nakasulat sa isang obscure na blog, na mailarawan ko sa loob ng club. Hindi malinaw, ngunit sapat para makilala ako. Ang caption ay, mula sa club, papunta sa mansyon. Ang misteryo ng bagong panauhin ng isang bilyonaryo. Nanginginig ang aking mga kamay. Paano ito nangyari? Sino ang gumawa nito? Hindi. Hindi ito posibleng aksidente. Kasama sa post ang isang text message, sa aking inbox, nagpadala ng isang hindi kilalang numero.
Ang larawan ko, malinaw, sa entablado ng club. Ang mga salita ay tumalon mula sa screen, tumusok sa aking mga mata, sa aking puso. Don't think you can hide your past, fraud. Ang tunog ng sirena ay umalingaw sa kanyang panaginip, kasabay ng malakas na hiyawan ng mga tao at ang pagkaluskos ng nagliliyab na apoy. Muling sumiklab ang init, ang amoy ng usok ay kumapit sa kanyang ilong, at ang hapdi ng paso ay nagpumilit na bumalik sa kanyang balat. Bumangon si Rafa, ilustre ng may matinding panginginig sa buong katawan, basang-basa ng pawis, at humihingal. Madilim pa ang paligid. Ang oras sa digital clock sa bedside table ay 3:47 dahil 3 oras pa lang siyang natutulog. Hinawakan niya ang kanyang braso, ang matandang paso ay nagpaparamdam pa rin ng sakit, isang paalala ng araw na iyon. Ang araw na nawala ang lahat. Ang araw na nakita niya ang kanyang pamilya na natupok sa apoy, habang siya, isang batang siyam na taong gulang pa lamang, ay himalang nakaligtas. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa gulo ng apoy at usok, may isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Isang maliit na babae, mga edad na niya rin, na walang takot na hinila siya palayo sa nagliliyab na impyerno. Ang kanyang mukha ay nalilimutan na niya, ngunit ang tapang sa kanyang mga mata, ang determinasyon sa kanyang paghila sa kanya, ay mananatiling nakaukit sa kanyang alaala. Ara! Mula nang makilala niya si Ara, ang mga panaginip na ito ay lalong naging matingkad. Ang kanyang mga mata, ang kanyang lambing sa kanyang lola, ang kanyang matatag na puso sa kabila ng lahat ng kahirapan, lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya ng batang babae na nagligtas sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa simula. Naging obses siya sa paghahanap sa babaeng iyon. At nang makita niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pasyente na may kamag-anak sa club na iyon, at ang deskripsyon ng kanyang lola at ang kanyang edad, alam niyang siya na iyon. Hindi nagkamali ang kanyang investigasyon. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kanyang ulo. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay nakadagan sa kanya, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalaki ang kanyang nararamdaman para kay Ara. Ang kanyang plano ay dapat na simple, dalhin si Ara dito, bayaran siya, at subukang makahanap ng kapayapaan sa piling ng taong nagligtas sa kanya, kahit sa ganitong paraan. Ngunit ngayon, ang mga damdamin ay naging mas komplikado. Hindi niya kayang magkaroon ng anak. Ang sunog na iyon ay hindi lang kumain sa kanyang pamilya, kumain din ito sa kanyang kakayahang maging isang tunay na ama. Ang ideya ng surrogacy ay isang desperadong pagtatangka upang magkaroon ng isang bagay na matitirahan, isang dahilan upang magkaroon ng isang pamilya, kahit na artipisyal. Pero ngayon, ginagamit niya ito para lang manatili si Ara sa tabi niya. Napakasakit ng lihim na ito, at lalong sumasakit kapag nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ni Ara. Nang sumikat ang araw, nagmamadali siyang bumangon. Kailangan niyang tiyakin na maayos ang kalagayan ni Lola Esther. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Ara na puno ng pag-aalala. Tahimik niyang tinawagan ang ospital at kinausap ang head nurse. Kumusta si Henry Santiago? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may pagka-urgent. Nakuha na ba niya ang lahat ng gamot? Siguraduhin ninyo na nasa kanya ang pinakamahusay na pag-aalaga. Personal kong babayaran ang lahat. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig na gumaganda na ang kalagayan ni Lola Esther. Kahit sa ganitong paraan, gusto niyang tulungan si Ara. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamalasakit. Sa tanghali, habang nasa opisina siya, nakita niya si Ara sa hardin. Nakaupo siya sa isang bangko, nakatingin sa malayo, ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroong kakaibang pagiging payapa sa kanya, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya. Naaalala pa niya ang unang beses na nakita niya si Ara. Ang kanyang pagiging simple. Ang kanyang pagiging totoo. Alam niyang may bahagi ng nakaraan ni Ara na masakit. Alam niyang pinagdaanan niya ang maraming hirap. Ngunit sa bawat kilos at salita niya, nakikita niya ang isang matatag na kaluluwa. Isang kaluluwang karapat-dapat sa lahat ng mabuti sa mundong ito. Gusto niyang lumapit, hawakan ang kamay niya, at sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit ang takot ay humahawak sa kanya. Ang takot na mawala siya, ang takot na husgahan siya, ang takot na masira ang muling nabuong tiwala sa pagitan nila. Hindi pa siya handa. Ang katahimikan sa kanyang isip ay nabasag nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Rafa, nakita mo ba ito? Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahagis niya ang kanyang ipad sa kanyang desk. Ang screen ay nagpapakita ng isang online article na may malabong larawan ni Ara sa club. Mula sa club papunta sa mansyon. Ang misteryo ng bagong panauhin ng isang bilyonaryo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Sino ang gumawa nito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagbabanta. Sino pa kundi ang mga taong galit sa akin at sa pamilya mo, sabi ni Bella, na para bang siya ang biktima. Sinusubukan kanyang sirain, Rafa. Ang babaeng iyan. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba ayaw mo sa mga ganitong klase ng babae na manggagamit lang? Ang alam ko, kailangan mo ng isang disenteng babae para sa pamilya ilustre. Pinisil niya ang kanyang kamao. Wala kang karapatang manghusga sa kanya, Bella. At hindi ko kailangan ang iyong payo sa kung sino ang pipiliin ko. Pero Rafa, ako ang kasintahan mo. Sa loob ng maraming taon, ako ang nandito para sa iyo. Ako ang nakaunawa sa lahat ng pinagdaanan mo. At alam ko kung anong kailangan mo isang babaeng karapat-dapat sa pangalan ilustre, hindi isang-isang dancer na nanggaling sa doon. Ang huling salita ay halos bulong lang, puno ng pagkamuhi. Enough, Bella. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong opisina. Wala kang alam sa kanyang pinagdaanan. At ang pagdaan niya sa club na iyon ay hindi nagpapababa sa kanyang pagkatao. Tumawa si Bella, isang tunog na nagpapalamig ng dugo. Oh, talaga? Wala akong alam. Rafa, ilang taon na tayong magkakilala. Hindi ba't ako ang nakakaalam sa lahat ng lihim mo? Sa sunog na iyon sa sakakulangan mo. Biglang nanigas ang katawan ni Rafa. Ang tika-kulangan na tinutukoy niya ay ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Ito ay isang bagay na halos wala ni isa sa kanyang mga malalapit na kaibigan ang nakakaalam. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagbabanta. Marami akong alam, Rafa. Higit pa sa iniisip mo, umiti si Bella, isang ngiti na parang ahas. At alam kong hindi mo kayang magkaroon ng sarili mong anak. Kaya nga naghahanap ka ng surrogate. At sa dami ng babae, isang dancer pa ang pinili mo. Isang babaeng pwedeng maging kahihiyan sa pamilya ilustre. Ang pamilya ko at pamilya mo ay may malalim na kasaysayan, Rafa. Hindi mo dapat kalimutan ang nangyari. Magkaibigan ang mga magulang natin bago nangyari ang trahedya. Ang kanyang mga salita ay lumipad na para bang nagpahiwatig ng isang bagay na mas malalim, mas masama. Mayroong isang bagay na itinago niya, isang bagay na konektado sa sunog at sa pamilya nila. Hindi niya na kayang tiisin pa. Kailangan niyang sabihin ang kahit anong bahagi ng katotohanan. Kay Ara. Nakita niya si Ara sa sala, tahimik na nagbabasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit siya, ang kanyang puso ay kumakabog. Wala siyang plano. Basta kailangan niyang sabihin. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Tumingin sa kanya si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Umupo siya sa tapat niya at kinuha niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito. May kailangan kang malaman, Ara. Pinilit niyang tumingin sa mga mata niya. Ang kanyang mga mata ay malinis, walang bahid ng paghuhusga. Ang kontrata tungkol sa surrogacy, nagsimula siya, pinipilit na bumuo ng bawat salita. Hindi ko kailangan ng surrogate, Ara. Naramdaman niya ang pagdaan ng pagkabigla sa mukha ni Ara. Pagkatapos ng sunog doon sa sunog na iyon, kung saan nawala ang aking pamilya, nawalan din ako ng kakayahang magkaroon ng anak. Hindi ko kayang magbuntis ng sarili kong anak. Bumaba ang tingin ni Ara sa kanyang kamay, sa mga paso na halos hindi makita sa ilalim ng kanyang suit. Ang planong ito ginawa ko lang ito para manatili ka sa tabi ko, Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil ikaw ang babaeng nagligtas sa akin sa sunog na iyon. Ang batang babae na humila sa akin palabas ng impyerno. Ikaw ang Ara. Hawak niya ang kamay ni Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang kanyang sikreto ay lumabas na. Ang unang bahagi nito. Ang mga salita ni Rafa ay umalinggaw-ngao sa aking tainga, paulit-ulit na bumabalik, tulad ng sirang plaka. Hindi ko kailangan ng surrogate na walan ako ng kakayahang magkaroon ng anak. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin sa sunog na iyon. Nagmistulang yelo ang aking dugo.
Surrogate. Hindi ko kailangan. Isang kasinungalingan. Ang aking dibdib ay biglang sumikip. Para akong sinaksak ng matalim na kutsilyo, hindi lang isa kundi libo-libo. Pakiramdam ko ay niloloko ako. Pinaglalaruan. Ang bawat sandali ng pagiging komportable ko sa mansyon na ito, ang bawat tingin na akala ko ay may ibig sabihin, ang bawat pag-asang nabuo sa aking puso, lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Nag-init ang aking mga mata. Hindi ko mapaniwalaan. Ang sakit, na akala ko ay unti-unting gumagaling, ay biglang bumalik mas matindi kaysa dati. Hindi lang ako isang surrogate, isa pala akong anino ng nakaraan niya, isang alaala na ginamit niya para lang manatili ako sa tabi niya. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit. Galit sa kanya, galit sa sarili ko na nagpakatanga. Ginawa ko ang lahat, isinakripisyo ko ang lahat para kay Lola, para sa pera na ito, tapos isa lang pala akong kasangkapan, isang bahagi ng kanyang personal na obsesyon. Inalis ko ang kamay niya sa akin na para bang nasusunog ako. Kasinungalingan. Ginawa mo akong tanga. Ginagamit mo lang ako. Tumayo ako. Gusto kong tumakbo, lumayo sa kanya, sa lahat ng kasinungalingan niya. Ang hangin ay biglang naging mabigat at pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ara, pakinggan mo ako, sabi niya, at sumunod siya sa akin, may pagmamakaawa sa kanyang boses. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi kita ginagamit. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga? Kaya ka nagsinungaling? Kaya mo ako kinuha sa ganoong paraan? Dahil sa utang na loob? Kasi ako ang nagligtas sa iyo. Hindi ko kailangan ang awa mo, Sir Rafa. Hindi ko kailangan ang ganitong klaseng pagmamahal na puro kasinungalingan ang pundasyon. Ang aking boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ayokong marinig ang paliwanag niya. Ang tanging nakikita ko ay ang pagiging tanga ko, ang pagiging bulag ko sa katotohanan. Iniwan ko siya doon at tumakbo ako palabas ng mansyon, papunta sa aking silid. Hindi ko na kaya. Ang lahat ng pagtatangka kong bumangon, ang lahat ng pagsisikap kong magsimula ulit, ay nawasak ng isang iglap. Bumagsak ako sa kama, umiiyak ng tahimik. Kinabukasan, kahit masama ang loob ko, kailangan kong bisitahin si Lola Esther. Hindi ko pwedeng iparamdam sa kanya ang nararamdaman ko. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Habang papunta ako sa ospital, naramdaman ko na parang may matalim na dila ang bumubulong sa aking likuran. Ang mga tingin ng mga tao ay kakaiba. May bulong-bulungan. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Lola Esther, mas payat pa kaysa dati, ngunit may kaunting ngiti sa kanyang labi. Ah! Anak, buti dumating ka. Lola, mahina kong sabi at niyakap ko siya ng mahigpit. Pinilit kong itago ang sakit sa aking dibdib. Habang nagkukwentuhan kami, isang lalaking hindi ko kilala ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang sobre. Miss Santiago, tanong niya at iniabot ang sobre sa akin. Para po sa inyo ito. Bago pa ako makasagot, may kumislap na ilaw. Isang flash mula sa kamera. Napalingon ako. Mayroong isang babae sa malayo, may hawak na cellphone, at mabilis na naglakad palayo. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko pa man binubuksan ang sobre, alam ko na. Ang balita ay kumalat ng napakabilis, mas mabilis pa sa apoy. Sa loob ng ilang minuto, ang aking pangalan at ang larawan ko na may hawak na sobre, kasama ang hindi kilalang lalaki, ay lumabas na sa internet. Ang caption, dancer mula sa club, sumingil sa ospital. Patuloy ang kontrobersya ng bagong panauhin ng bilyonaryo. Nabasag ang puso ko. Ang mukha ni Lola Esther ay nakatingin sa akin, puno ng pagkalito at pag-aalala. Narinig niya ang mga bulungan. Ara, totoo ba ang sinasabi nila? Ang mga larawang ito. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng sakit. Lola, hindi po. Hindi po totoo iyan, pilit kong depensa, ngunit ang mga luha ay bumubuhos na sa aking mga mata. May nagpaplano lang po sa akin. May gustong sumira sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman ko ang pag-iba ng kulay ng balat ni Lola Esther. Ang kanyang mga mata ay nanliit at bigla siyang namutla. Lola! Lola! Ate Celia! Tulong! Lola ko! Ang mga nurse at doktor ay nagmadali sa silid.
Ang bawat salita, ang bawat tingin, ang bawat kilos ay nagpaparamdam sa akin ng aking pagiging mali, ng aking kapalpakan. Pakiramdam ko, ako ang dahilan ng paghihirap ni Lola Esther. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rafa. Dumating siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang lumapit sa akin, hawakan ang aking balikat. Ara, pakinggan mo ako. Aayusin natin ito, sabi niya. Huwag kang mag-alala kay Lola Esther. Ako na ang bahala. Ngunit ang kanyang boses ay naging ingay sa aking tainga. Ang kanyang mga salita ay parang gasolinang nagpagalit sa apoy sa aking dibdib. Wala kang alam. Wala kang karapatan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, galit kong sabi, at inalis ko ang kanyang kamay. Kailangan ko nang umalis. Hindi na ako mananatili dito. Hindi ko na kaya. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa ay lumamon sa akin. Wala na akong pakialam sa kontrata. Wala na akong pakialam sa pera. Ang tanging gusto ko ay lumayo at protektahan si Lola Esther. Paglabas ko ng silid ni Lola, halos matumba ako sa pagod at kalungkutan. Ngunit doon, sa harap ng ospital, nakita ko siya. Si Bella. Nakatayo siya doon, nakangiti, isang nakakasuklam na ngiti. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagtatagumpay. O, Ara Santiago. Akala ko ba matalino ka? Hindi mo ba naintindihan? Hindi ka nabibilang dito. Anong gusto mo? Tanong ko, ang aking boses ay halos wala na. Layuan mo si Rafa. Ngayon na. O kung hindi tumingin siya sa direksyon ng silid ni Lola Esther, ang kanyang ngiti ay lumalim. Maghanda kang makita ang iyong lola na maghihirap pa. Alam kong mahalaga siya sa iyo, di ba? Hindi mo siguro gusto na may mangyari sa kanya habang wala ka na sa tabi niya. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pagbabanta niya ay malinaw. Pinag-initan na niya pati si Lola. Hayop ka, sigaw ko, ngunit wala akong magawa. Tawa lang ang narinig ko mula kay Bella habang lumalakad siya palayo. Pakiramdam ko na walan ako ng lahat. Ang pag-asa, ang tiwala, ang lakas para ipagpatuloy. Tumalikod ako at nagsimulang lumakad sa ulan. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha na bumabagsak sa aking mukha, lumulunod sa sakit na nararamdaman ko. Ang aking cellphone ay biglang umilaw sa bulsa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko. Isang lumang larawan. Si Bella. Kasama niya ang isang lalaki. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar. Ito ang lalaking nasa nakitang kong larawan na nasunog sa kahon ni Rafa. Kasama ang caption na nagsasabing, "The truth is always scarier than you think." Ang tunog ng pag-iyak ni Ara ang huling narinig ko bago siya tumakbo palabas ng ospital, palayo sa akin, palayo sa lahat. Ang bawat hakbang niya ay parang saksak sa aking dibdib. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang galit, ang pagkabigo. At alam kong ako ang dahilan. Ako, si Rafael Ilustre, ang taong nagdulot sa kanya ng labis na pagdurusa. Pero hindi ko nahahayaan pa. Hindi ko hahayaang sirain pa ni Bella ang buhay ni Ara at ang buhay namin. Kinailangan kong maging kalmado. Kailangan kong kumilos. Mabilis. Ang huling mensahe sa cellphone ni Ara, na nakita ko nang sandali siyang umalis, ay isang pahiwati. Isang larawan ni Bella kasama ang lalaking nasa natupok kong litrato. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Agad kong tinawagan ang aking head of security at ang aking personal investigator. Gusto ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Isabela Alonzo at sa pamilya niya, lalo na ang kaugnayan nila sa sunog na nangyari sa aking pamilya ilang taon na ang nakakaraan. Utos ko, ang aking boses ay matalim at puno ng determinasyon. Gusto ko rin ang lahat ng ebidensya na konektado sa pagkalat ng balita tungkol kay Ara Santiago. Lahat. Ngayon na. Sa loob ng ilang oras, ang aking opisina ay naging isang war room. Nag-ipon kami ng mga dokumento, mga lumang report ng pulis, mga financial records. Ang katotohanan ay unti-unting lumabas, mas masakit kaysa sa aking inaasahan. Ang pamilya Alonzo ay kasabwat sa isang business deal na naging dahilan ng sunog. Hindi direktang sila ang nagpasimuno, ngunit alam nila ang panganib at hindi nila ito sinaway. Ang ama ni Bella ay may matinding pagkakautang noon sa aking ama,
at ang sunog na iyon ang naging dahilan ng pagkalugi ng aking ama at ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Ginamit nila ang pagkakataon. At si Bella? Siya ang nagbigay ng impormasyon sa media, siya ang naglagay ng salapi sa likod ng mga paninira kay Ara. Ginawa niya ito upang sirain si Ara at ilayo siya sa akin, para maprotektahan ang lihim ng kanyang pamilya at makabalik sa akin. Ang mensahe kay Ara, ang larawan, ang setup sa ospital, lahat ay gawa niya. Sir Rafa, handa na po ang press conference, sabi ng aking EC manager. Tumayo ako. Ang aking puso ay kumakabog, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit at sa determinasyong ibunyag ang katotohanan. Huminga ako ng malalim. Ito na. Lumabas ako sa hall kung saan naghihintay ang mga reporters. Ang mga flash ng kamera ay nagmistulang apoy, ngunit hindi na ako natatakot. Nakita ko ang mga mukha ng mga taong nagtataka, nag-uusisa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Narito po ako upang linawin ang mga isyung bumabalot sa aking pangalan, at higit sa lahat, sa pangalan ni Miss Ara Santiago. Doon, sa harap ng lahat, ibinunyag ko ang lahat. Ang aking nakaraan, ang sunog na kumitil sa aking pamilya, ang aking mga paso, ang katotohanan na hindi ako kayang magkaanak. Inamin ko ang aking kasinungalingan tungkol sa surrogacy, kung paano ko ginamit ang kontrata para lang mapanatili si Ara sa aking tabi. Inamin ko po, nagkamali ako, sabi ko, tumingin ako diretso sa mga kamera. Nagsinungaling ako kay Ara. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil sa masamang intensyon. Ginawa ko ito dahil sa pagmamahal. Dahil si Ara Santiago siya ang babaeng nagligtas sa akin noong bata pa ako. Siya ang ilaw sa aking pinakamadilim na sandali. At sa paglipas ng mga araw na nakasama ko siya, hindi lang utang na loob ang naramdaman ko. Minahal ko siya. Minahal ko si Ara sa kabila ng lahat. Higit pa sa iniisip niya. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan, ngunit hindi ako huminto. At ngayon, ibinunyag ko rin ang katotohanan tungkol sa pamilya Alonzo, patuloy ko. Ang kanilang pagkakasangkot sa trahedya na nangyari sa akin. Ang kanilang paninira sa pangalan ni Ara. Mayroon akong lahat ng ebidensya upang patunayan ito. Sa gitna ng aking pahayag, narinig ko ang pagkaluskos sa pintuan. Lumingon ako. Si Ara. Nakatayo siya doon, kasama si Jessa at si Manang Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla, at ang luha ay bumubuhos sa kanyang pisngi. Naroon siya. Nakita niya ang lahat. Pagkatapos ng press conference, hindi ko na inaksaya ang oras. Diretsong tinungo ko ang ospital. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong humingi ng tawad. Nakita ko si Ara sa labas ng silid ni Lola Esther, umiiyak ng tahimik. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Lumuhod ako sa harap niya. Ara, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan ko. Sa sakit na idinulot ko sa iyo. Inangat ko ang aking tingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Hindi ko sinasadya na saktan ka, Ara. Ang tanging gusto ko lang ay protektahan ka, at manatili ka sa aking tabi. Takot akong mawala ka, dahil ikaw ang aking pag-asa. Ang araw na iyon, noong bata pa ako, nangyari ang sunog sa aming bahay. Nagsimula akong magkwento, ang bawat salita ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Akala ko katapusan na ng lahat. Ang aking pamilya na wala silang lahat. Ang init, ang usok hindi ko na kaya. Ngunit may isang batang babae na pumasok sa nagliliyab na bahay. Hinawakan niya ang aking kamay. Hinilan niya ako palabas, kahit na nag-aapoy na ang lahat. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. At siya ikaw yon, Ara. Sa loob ng maraming taon, hinanap kita. Hindi ko malimutan ang iyong mukha, ang iyong tapang. Nang makita kita, nang malaman kong ikaw iyon, nagawa ko ang lahat para lang makalapit sa iyo. Nagkamali ako sa pamamaraan, alam ko. Ngunit ang aking intensyon ay totoo. Ang aking pagmamahal ay totoo. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Mahal kita, Ara. Higit pa sa mga salita. Mahal kita sa paraan na hindi ko kailanman naisip na kayang mahalin ang isang tao muli. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo.
Handa akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Handa akong harapin ang lahat ng pagsubok kasama ka. Ang mga luha ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi na ito puro galit. Mayroon na ring sakit at isang bahid ng pag-unawa. Bumukas ang pinto ng silid ni Lola Esther. Si Manang Elena na may ngiti sa kanyang labi. Gising na po si Lola Esther, Ara, sabi niya. Gusto kanyang makita. Pumasok kami sa silid. Si Lola Esther ay nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ko at pagkatapos ay ang kamay ni Ara. Anak, mahina niyang sabi, tumingin kay Ara. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang sinabi niya sa balita. Narinig ko rin ang sinasabi ng puso niya. Inabot niya ang kamay ni Ara at ipinagpatong sa kamay ko. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, Ara. May mga lihim, may mga sakit. Pero kung mayroon kayong pagpapatawad at pag-unawa at pagmamahal, walang imposible. Magmahalan kayo, anak. At magpatawaran. Hinayaan ni Ara na hawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagpapatawad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Rafa, bulong niya. Kinuha ko ang aking bulsa at inilabas ang isang bagay. Isang manipis, pilak na kwintas na may maliit na pendant na hugis puso. Ang kwintas na nakita ko sa natupok na litrato, ang kwintas na kinuha ko sa kahon ng mga alaala. Ito ang naihulog mo nang hilahin mo ako palabas ng apoy, Ara, sabi ko, at inilagay ko ito sa kanyang palad. Hindi ito singsing ng pagpapakasal. Ito ay singsing ng ating kapalaran. Ang patunay na nakatadhana tayo para sa isa't isa. Ang patunay na ang ating mga puso ay konektado na noon pa man. Ara Santiago. Ang pagtanggap ko sa kwintas mula sa kamay ni Rafa ay tila pagtanggap din sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit, at sa lahat ng pagdududa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pag-asa na magkaroon ng pera, kundi dahil sa pag-asa na magkaroon ng pagmamahal. Ang mga mata ni Lola Esther ay nakatingin sa akin, puno ng pag-unawa. Ang kanyang pagpapatawad ay parang balsamo sa aking sugatang puso. Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay ay nagsimulang magbago. Hindi lang dahil sa paggaling ni Lola Esther, na patuloy na bumubuti araw-araw dahil sa pinakamahusay na pag-aalaga na ibinigay ni Rafa. Kundi dahil din sa paggaling ng aking sarili. Mas madalas na akong bumibisita kay Lola sa ospital, at sa bawat pagbisita, kasama ko si Rafa. Hindi na siya ang malamig at malihim na Rafa. Ngayon, siya ay isang lalaking nag-aalala, mapagmahal at higit sa lahat, tapat. Kinukwentuhan niya si Lola Esther tungkol sa aming mga pinaplano, ang mga pangarap na dati ay tila imposible. Ang ngiti ni Lola, ang kanyang mga mata na kumikinang sa kaligayahan, ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Anak, alam kong masaya ka na sa kanya, sabi ni Lola Esther isang hapon, habang hawak ang kamay ko. Nakikita ko sa mga mata mo. Mahal na mahal mo siya. At mahal na mahal ka niya. Niyakap ko si Lola ng mahigpit. Opo, Lola. Mahal na mahal ko po siya. Ang kanyang pagtanggap ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang kinabukasan, kasama ang lahat ng peklat ng nakaraan. Samantala, abala si Rafa sa pag-asikaso ng kaso laban kay Bella at sa kanyang pamilya. Hindi naging madali. Ang pamilya Alonzo ay makapangyarihan at may koneksyon. Ngunit si Rafa ay matigas, may sapat na ebidensya, at mayroong katotohanan sa kanyang panig. Ang mga balita tungkol sa ginawa ni Bella sa akin ay mabilis na kumalat at ang publiko ay naging kaalyado namin. Sa huli, kinailangan nilang harapin ang batas para sa kanilang mga kasalanan. Nakuha namin ang hustisya. Rafa Illuster. Ang paggaling ni Ara, ang kanyang pagtanggap, ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang paglalantad ng katotohanan sa harap ng lahat ay nagtanggal ng malaking bigat sa aking dibdib. Wala nang itatago. Walang nang ikakahiya. Isang araw, dinala ko si Ara sa lugar kung saan nangyari ang sunog. Ang lumang bahay, na ngayon ay isang bakanting lot na lamang, ay nanatiling nakaukit sa aking isipan. Ang amoy ng abo ay tila nakakapit pa rin sa hangin.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit kami. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata, ang alaala ng trahedya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ara, dito ko nawala ang lahat. Pero dito rin ako nakakita ng pag-asa. Dahil sa iyo. Umupo kami sa isang bench na inilagay ko doon. Maraming gabi, pinapanaginipan ko pa rin ang apoy. Ang hiyawan. Ang pagkawala ng aking pamilya, sabi ko, ang aking boses ay malungkot. Ngunit sa bawat panaginip nandoon ka. Ang batang babae na walang takot na pumasok sa impyerno para iligtas ako. Inabot niya ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa mga peklat ng paso. Nakikita ko ang sakit, Rafa. Pero hindi ka na nag-iisa. Nandito ako. At hindi ako aalis. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking tainga. Dito, sa lugar ng aking pinakamalaking takot, natagpuan namin ang kapayapaan. Rafa, mahina niyang sabi, tumingin sa akin. Dito tayo magsisimulang muli. Dito natin ililibing ang nakaraan at sisimulan ang bagong yugto ng ating buhay. Tayo lang. Walang iba. Ikinasal kami makalipas ang ilang buwan. Isang maliit at simpleng seremonya sa hardin ng aming mansyon na ngayon ay hindi na malamig kundi puno ng pagmamahal at tawanan. Naroon si Lola Esther, masaya at malusog, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Naroon din si Jessa, ang matalik na kaibigan ni Ara, at si Manang Elena, na para na naming pamilya. Nang hawakan ko ang kamay ni Ara sa altar, alam kong ito ang tamang desisyon. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal. Ang kanyang puting damit ay nagpaparamdam sa akin na parang isang panaginip ang lahat. Ang bawat pangako ay totoo. Tinatanggap ko si Rafael Ilustre bilang aking kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin, malinaw niyang sabi, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Tinatanggap ko si Ara Santiago bilang aking kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin, sagot ko, at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ara Santiago. Ang bawat halik, bawat yakap, ay nagpapatunay na ang lahat ng pinagdaanan namin ay sulit. Ang mansyon na dati ay isang malamig na hawla ay naging aming tahanan, isang pugad ng pagmamahal at pag-unawa. Si Rafa ay hindi lamang asawa, siya ay aking kaibigan, aking kasama, ang taong nagbigay sa akin ng kapayapaan. Hindi kami nagmadali na magkaroon ng anak. Ang aming pagmamahalan ay sapat na. Ngunit ang pangarap ni Lola Esther na magkaroon ng apo ay hindi namin nakalimutan. Isang araw, dinala ako ni Rafa sa isang foundation na tumutulong sa mga batang ulila. Nakita namin ang isang batang babae, may malalaking mata at malungkot na ngiti. Siya ay halos 10 taong gulang, pareho ng edad namin ni Rafa noong nangyari ang sunog. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang at naramdaman ko ang isang koneksyon. Sa araw na dinala namin siya sa aming tahanan, ang aming pamilya ay naging kumpleto. Pinangalanan namin siyang Tiliana, na ang ibig sabihin ay divine, simbolo ng pagkakakabit, ng pagiging matatag at ng paglago. Ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng dugo. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng puso. Ang bawat umaga, paggising ko, nakikita ko si Rafa na nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang mga peklat niya ay hindi na niya itinatago. Ang kanyang nakaraan ay bahagi na ng aming kwento. Ang kanyang mga paso ay hindi na sugat, kundi marka ng pagkaligtas, ng muling pagsilang. Dahil sa apoy, kami ay nagsama. At dahil sa apoy ng pagmamahal, kami ay lumago. Ang aming kwento ay patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, gaano man kadilim ang nakaraan, basta may pagmamahal, pagpapatawad, at tapang na harapin ang katotohanan, ang puso ay palaging makakahanap ng liwanag. Sa ilalim ng haring araw na kumikinang sa hardin, habang pinapanood namin si Liana na naglalaro, Ara ay sumandal kay Rafa. Naramdaman niya ang init mula sa kanyang puso. Ang puso na minsan ay nasunog sa sakit ay ngayon ay nagniningning sa apoy ng isang walang hanggang pag-ibig, nagpapatunay na kahit mula sa abo ay maaaring sumibol ang pinakamagandang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafa, isang paglalakbay na sinimulan sa dilim at natagpuan ang liwanag sa init ng pag-ibig. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pagluha, at sa bawat ngiti ni Ara at Rafa,
Mula sa pinakailalim ng aking puso, maraming salamat po. Ang pagsusulat ng Puso ng Apoy ay naging isang personal na paglalakbay para sa akin. Sa bawat salita, sa bawat eksena, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang kagaanan ng kanilang pagmamahalan. Sana ay naramdaman din ninyo ang bawat emosyon, ang bawat kaba, at ang bawat pag-asa na nais kong iparating. Naway ang kwentong ito ay nagpaalala sa inyo na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga kasinungalingan, ang kakayahang magpatawad sa kabila ng sakit, at ang pananampalataya na kahit mula sa abo ng nakaraan, kayang bumangon ang isang tunay at wagas na pagmamahalan. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon, basta't ang ating puso ay bukas sa pagbabago at paghilom. Maraming salamat muli sa inyong oras at sa inyong pagmamahal. Inaasahan ko po ang inyong mga komento at saloobin. John Ebhad.